Nagkagulo ang buong mundo dahil sa pahayag ng isang bansa sa gitnang silangan na may sariling ministry ng ugnayang panlabas. Ihihinto raw nila ang lahat ng pag-export ng krudo sa buong mundo. Ngunit teka, tanging ang Pilipinas lang ang exempted. Makikipagpalitan ang Pilipinas ng mga armas sa 6 na milyong bariles ng krudo sa mundo ng diplomasya. Ang langis ay itinuturing na hindi na mabibili ng pera. Kaya naman, ang Pilipinas lang ang pinayagan na makipagtransaksyon ng krudo ay isang imposibleng sitwasyon. Sa gitna ng digmaan, sa gitnang silangan, kung saan nag-aaway ang mundo para sa bawat patak ng langis, ang pag-secure ng ganitong kalaking krudo ng isang partikular na bansa ay hindi ka panipaniwala. Naging inggit at pagkamangha ang reaksyon ng mga kalapit na bansa. Gayunpaman, may isa pang kakaibang punto. Ang Pilipinas ay isang tagapagtanggol na bansa na mahalaga sa gitnang silangan. Paano nga ba naging tagapagtanggol na bansa ang Pilipinas? At bakit ang Pilipinas lang ang nag-iisang nakatanggap ng supply ng krudo? Sasabihin ko sa inyo ngayon ang nakatagong sikreto ng Pilipinas. Bago natin simulan ang kwento, sana ay mag-subscribe at i-like ninyo ang channel upang magbigay inspirasyon sa paglikha ng nilalaman. Para sa mga sumusuporta sa Pilipinas, mangyaring mag-comment ng Laban Pilipinas. Nakuha ng Pilipinas ang 6 na milyong bariles ng krudo mula sa UAE. Ang isang linya ng pulang ticker sa ilalim ng screen na mabilis na gumulong ay ganap na nagbago sa kapaligiran ng silid. Alas, 4 na lambito ng umaga noong araw na iyon, sa isang silid ng briefing sa ilalim ng lupa sa Washington, D.C. Nang makita ko ang balitang iyon, isa lang ang agad na pumasok sa aking isip. Imposible ito. Habang ang mga opisyal na may ranggong kalihim ay nagmamadaling dumating sa mesa ng pagpupulong matapos makatanggap ng emergency summons, ako ay nagsimula ng magkalkula sa aking isip. Ito ay isang sitwasyon na dapat nang tawaging digmaang enerhiya. Ang tensyon sa Strait of Hormuz ay tumataas sa loob ng ilang buwan at ang presyo ng krudo ay tumataas araw-araw. Ang mga tanker na dumadaan sa gitnang silangan ay may mga bayarin sa insurance na hindi na makakayanan. Sa ganitong sitwasyon, ang paggalaw ng 6 na milyong bariles ng krudo ay hindi lamang isang balita sa enerhiya. Ito ay balita ng digmaan. Sa ilalim ng screen, sunod-sunod na lumabas ang karagdagang mga ticker, mga alalahanin sa logistics sa gitnang silangan, mga paghihigpit sa pagdaan sa Strait of Hormuz, pagsisimula ng inspeksyon ng strategic reserve oil ng iba't ibang bansa. Sa sandaling iyon, habang ang buong mundo ay nagtitipid sa bawat patak ng langis, ang Pilipinas ay nakakuha ng 6 na milyong bariles. Natural. Halos lahat ng nakaupo sa silid ng pagpupulong ay hindi nagpakita ng malaking reaksyon. Isang opisyal na namamahala sa enerhiya ang maingat na nagsalita. Hindi ba ito isang normal na pangmatagalang kontrata? Agad ko siyang pinutol. Hindi. Hindi ito usapin ng presyo ngayon. Ang dami mismo ay politika. Biglang tumahimik ang silid. Narinig ko ang tunog ng tasa ng kape na inilapag sa mesa. At pagkatapos noon, wala nang sumubok na sumalungat. Ibinuklad ko ang mapa sa board at ipinaliwanag habang itinuturo gamit ang aking daliri. Ang Fujairah Reserve Base ay matatagpuan sa labas ng Strait of Hormuz, isa sa iilan na ruta na maaaring mag-export kahit na sarado ang kipot. Mayroon ding mga talaan na nagpapakita na ang datang milyong bariles na nakuha ng Pilipinas ay kasalukuyan ng inililipat sa mga pasilidad ng domestic reserve. Hindi ito isang biglaang transaksyon. Ito ay isang maingat na binalak na emergency exchange. Kung posible ito, nangangahulugan na ang UAE ang unang kumilos. Nangangahulugan ito na sila ang unang nakipag-ugnayan sa Pilipinas. Matapos bigkasin ng mga salitang iyon, naisip ko sa aking sarili, bakit ang Pilipinas at hindi ang Amerika? Ang tanong na iyon ay hindi umalis sa aking isip. Sa araw na iyon, bilang isang taong nagtatrabaho sa seguridad ng enerhiya sa gitnang silangan sa loob ng 17 taon sa posisyong ito, isa lang ang masasabi ko ng may katiyakan, ang pagbibigay ng prioridad sa supply ng krudo sa isang partikular na bansa sa ganitong kalaking dami sa panahon ng matinding tensyon ay hindi usapin ng pera. Dapat may iba pang exchange condition sa likod nito. Matapos ang pagpupulong, agad akong nagtungo sa silid ng pagtingin sa kumpidensyal na dokumento. Nais kong i-cross-reference ang lahat, mula sa ruta ng paglilipat ng krudo, mga talaan ng pagpapadala mula sa Fujairah Reserve Base, hanggang sa status ng pagtanggap ng mga pasilidad ng reserve sa panig ng Pilipinas. Gayunpaman,
Habang binubuklat ko ang mga dokumento, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Pagkatapos ng pahina 15, ang susunod na pahina ay 15. Lumaktaw ang mga numero ng pahina at ang isang buong appendix na dapat sana ay nasa pagitan ay nawawala. Tinanong ko ang opisyal ng CIA na nakatayo sa tabi ko. May nawawalang pahina sa pagitan nito. Ikinlasipi ka ba ito? Ang opisyal ay bahagyang umiwas ng tingin at sumagot. Direksyon mula sa nakakataas. Kumunot ang noo ko. Kaninong direksyon? Isang maikling katahimikan ang namayani at ang opisyal ay walang sinabi. Bilang isang taong nagtatrabaho sa mundong ito sa loob ng 27 taon, alam ko kung ano ang ibig sabihin ng katahimikan na iyon. May sadyang nagtanggal ng partikular na impormasyon mula sa dokumentong ito. Marahil ay nakasulat doon ang dahilan kung bakit nakatanggap ang Pilipinas ng krudo at nangangahulugan din na mayroong isang tao sa loob ng sistema ng Amerika na ayaw na mailabas ang dahilan na iyon. Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang insidenteng ito ay hindi lamang balita sa enerhiya, kundi isang mas malalim na problema. Nang gabing iyon, sa huling oras, isang maikling memo ang dumating sa pamamagitan ng ibang security channel. Isang pangungusap lang ang nakasulat, kahilingan mula sa UAE, unahin ang pagpapalit ng mga Philippine-style interceptor. 2 beses kong binasa ang pangungusap na iyon. Japanese interceptor, Philippine-made interceptor system, nag-ikot ang aking ulo. Ang Haribon interceptor system ba yon? Ang Type 03, medium-range, surface-to-air missile, CHU-SAM. Sa sandaling iyon, nagbago ang kapaligiran sa silid. Ang tagapayo ng Department of Defense na nasa tabi ko ay nagsalita sa isang mababa at maingat na boses. Hindi mo dapat banggitin ang pangalan na iyan dito. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, hindi ko alam kung bakit. Naaalala ko ang eksena sa Washington Defense Forum noong 2019. Nang matapos ang presentasyon ng kinatawan ng isang kumpanya ng depensa ng Pilipinas noon, sinabi ko, sa anyo ng isang tanong, ngunit sa katunayan ay isang bahagyang batikos, mahusay na teknolohiya, hindi ba? Ngunit hindi ko nakikita ang isang estratehiya upang makipagkumpetensya sa Patriot o THAAD. Tahimik, ngunit matatag na sumagot ang mananaliksik ng Pilipinas. Ang digmaan ay hindi nangyayari sa laboratorio. Ngumiti lang ako sa mga salitang iyon. Oo, tama iyan. Kaya nga may mga armas ang Amerika. Hindi ko akalain na babalik sa ganitong paraan ang alaala na iyon ngayong gabi. Bumalik ako sa aking upuan at binuksan ang aking personal na security terminal. Nagsimula akong mag-cross-check ang configuration diagram ng UAE Air Defense Network, ang mga logistic movement record ng Fujairah Reserve Base, ang tinatayang lokasyon ng paglilipat ng Haribon Interceptor System at ang daloy ng inventaryo ng mga missile na gawa sa Pilipinas. Nang buksan at pumasok ang aking boss sa pinto ng silid ng pagpupulong, abala na ako sa mga dokumento. Patrick, pakipagsama ito bilang isang pagpapalawak ng supply ng enerhiya. Isang magandang balita lang ito. Sumagot ako nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Hindi sir. Ang aking boss ay bahagyang tumigil at sinabi, nakuha ng Pilipinas ang 6 na milyong bariles bilang kapalit niyan. Hindi ito isang himala. Sinabi ng aking boss sa mababang boses, hindi laging estratehiya ang katotohanan. Wala akong sinagot sa mga salitang iyon. Ngunit sa aking puso, matatag na ang aking desisyon. Sa madaling araw na iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto ko, marahil ang bansang Pilipinas ay mas mapanganib kaysa sa inaakala ko. Ang mapanganib dito ay hindi sa kahulugan ng pagalit. Mapanganib ito sa kahulugan ng isang bansa na tahimik na makapagpapabago sa status quo na binuo ng mga umiiral na superpower sa loob ng mga dekada nang walang sinuman ang nakakaalam. Ang 6 na milyong bariles ng krudo ay isa lamang numero. Ang tunay na problema ay ang mismong katotohanan na nakuha nila ito. Ilang araw na ang lumipas mula nang simulan ko ang investigasyon. Ang opisyal na channel ng briefing ay sarado na at mayroong tahimik na presyon mula sa nakakataas na hindi palakihin pa ang bagay na ito. Kaya, nagpasya akong kumilos ng mag-isa sa pamamagitan ng isang hindi opisyal na military channel. Gamit ang lahat ng mga ruta na magagamit, nakuha ko ang isang bahagi ng mga talaan ng pakikipaglaban sa himpapawid ng UAE. Ang pamagat ng dokumento ay maikli. Ulat sa pakikipaglaban sa himpapawid ng UAE. Una,
Binuklat ko ang mga pahina upang kumpirmahin ang operating performance ng mga armas na gawa sa Amerika. Gusto kong kumpirmahin sa mga numero kung paano gumanap ang aming Patriot system sa laban na ito. Ngunit ang bumungad sa aking mata ay isang nilalaman na ganap na naiiba sa aking inaasahan. Sa gabing iyon, may kabuuang 534 na missile ang inilunsad patungo sa air defense network ng UAE. Natigil ako sandali nang makita ko ang numerong iyon. 534 na missile, hindi ito isang simpleng babala o isang lokal na provokasyon. Ito ay isang saturation attack na idinisenyo upang ganap na neutralisahin ang isang buong lungsod. 494 na missile ang matagumpay na na-intercept. Ang pangkalahatang interception rate ay humigit kumulang 92%. Ang mismong bilang na iyon ay kamangha-mangha, ngunit ang sumunod na talata ang nagpatigil sa akin. Haribon Interceptor System, Type 03, Medium Range, Surface-to-Air Missile, 96% rate ng tagumpay sa pakikipaglaban. Inilapag ko muna ang dokumento at muli ko itong kinuha. Tama ba ang numerong ito? Ang tagapayo ng Department of Defense na nasa tabi ko ay tumango. Ito ay mga talaan ng pakikipaglaban sa tunay na labanan. Hindi ito data mula sa firing range. Muli kong tiningnan ang screen. Humigit kumulang 60 na Haribon Interceptor System ang inilunsad. Sa mga ito, 96% ang matagumpay na na-intercept. Hindi lamang ito nangangahulugan na ito ay isang mahusay na sandata. Ito ay isang sandata na aktwal na nagtanggol sa lungsod sa bingit ng pagiging nabuhay o nawala. Dahan-dahan akong huminga at nag-isip. Ang ganitong kalaking saturation attack sa gitnang silangan ay nangangahulugan na ang kalaban ay kumilos sa pag-aakala na ganap nilang kayang daigin ang air defense network at makalusot sa anumang paraan. Ang katotohanan na ang isang sandata na nagtanggol sa ganitong uri ng atake na may 96% rate ng tagumpay ay gawa sa Pilipinas ay nagsimulang magpabago sa aking paniniwala sa loob ng 27 taon. Kinumpirma ko rin ang mga talaan ng komunikasyon. Ang bahaging ito ang lubos na nagpagulo sa akin. Karaniwan, kapag ang isang bansa sa gitnang silangan ay kailangang agarang palakasin ang air defense system nito, sa Amerika sila makikipag-ugnayan. Ang mga kahilingan para sa karagdagang supply ng Patriot, emergency stocking ng mga missile at pagpapadala ng mga tauhan sa operasyon ay dadating sa Washington. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Ang UAE ay hindi unang nakipag-ugnayan sa Washington. Sa Maynila sila unang nakipag-ugnayan. Bakit hindi sila unang lumapit sa atin? Maingat na sumagot ang tagapayo. Ang waiting period para sa karagdagang supply ng Patriot missiles ay kasalukuyang 5 taon. 5 taon. Mula ng digmaan sa Ukraine, ang mga linya ng produksyon ay nabusog. Imposible ang mabilis na supply sa anumang bansa. Nawalan ako ng salita sandali. Walang duda na ang air defense system ng Amerika ang pinakamalakas sa mundo. Ang teknolohiya at karanasan sa operasyon ay top-notch. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon kung saan nasa panganib ang isang kabisera, ang 5 taon ay parang walang tulong. Kailangang makuha ng UAE ang kailangan nito ngayon. At ang Pilipinas ay nakapagbigay niyan. Nagpatuloy ang mas kamangha-manghang mga talaan. Nang matanggap ng panig ng Pilipinas ang emergency request mula sa UAE, agad silang nagsimulang isaalang-alang ang supply na lampas sa nakakontratang dami. May mga talaan din na nagpapakita na isinasaalang-alang nila ang paglilipat ng inventaryo na inilagay sa Air Force ng Pilipinas. Ang mga deployed units ng Air Force, tumango ang tagapayo. Sa puntong iyon, tumigil ako sa pag-iisip. Ang pagpapadala ng mga missile na dapat sana ay nasa air defense network ng sariling bansa sa ibang bansa ay hindi isang madaling desisyon. Nangangahulugan ito ng pagbibigay ng prioridad sa mga kaalyado, sa mga asset na dapat magtanggol sa sariling teritoryo. Diplomatikong, ito ay ang pinakamataas na antas ng tiwala at stratehiko, ito ay medyo mapanganib. Kaya ang Pilipinas ay kumilos na parang isang kaalyado, hindi ba? Tahimik na tumango lamang ang tagapayo. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa opisina. Nang ilang sandali, binuklat ko ang mga logistic record. Ang petsa kung kailan inihanda ang mga missile para sa pagpapadala. Ang petsa kung kailan dumating ang mga ito sa Air Force Base. At pagkatapos ng ilang araw,
6 na milyong bariles ng krudo ang umalis mula sa Fujairah Strategic Base ng UAE patungong Pilipinas. Ibinuklad ko ang mapa at tiningnan ang dalawang daloy ng sabay. Ang mga arrow na patungong Abu Dhabi mula sa Maynila at ang mga arrow na patungong Yokohama mula sa Fujairah. Ang dalawang daloy na ito ay naitala bilang magkahiwalay na kaganapan na walang koneksyon sa isa't isa. Ngunit kung may isang bagay akong natutunan sa loob ng 27 taon, ito ay walang coincidental na sabay-sabay na nangyayari sa mundo, lalo na sa panahon ng krisis sa enerhiya sa giyera. Dahan-dahan akong sumulat ng 2 salita sa aking notepad, strategic exchange. Hindi ito binayaran ng pera. Ito ay isang palitan ng tiwala na binuo ng mga sandata na napatunayan sa digmaan. Nakita ko ang daan-daang transaksyon ng krudo bilang isang energy analyst. Pakikipagtawaran sa presyo, pag-aayos ng dami, pag-optimize ng mga ruta ng transportasyon, pamamahala sa panganib sa mga conflict zone. Ngunit ang ideya ng pagpapalitan ng mga sandata para sa krudo ay wala sa aking balangkas ng pagsusuri. Sa totoo lang, naroon ito, ngunit itinuring ko itong isang kwento mula sa lumang digmaang malamig at hindi ko ito sineryoso. Habang kinukumpirma ko ang katotohanan na ang Pilipinas ay aktwal na ginawa ito sa gitna ng gitnang silangan sa ika-21 siglo, sa unang pagkakataon, nagsimula akong basahin ang bansang ito mula sa ibang pananaw. Kinakalkula pa rin namin ang mga armas gamit ang price tags, ngunit ang Pilipinas ay nagsasanay na ng ibang paraan ng pagkalkula. Nang gabing iyon, binuklat ko ang mga dokumento sa buong magdamag. Sinusubaybayan kung saan nagsimula at kung saan magtatapos ang istruktura ng palitan na ito. At isa lang ang conclusion, ang 6 na milyong bariles ng krudo ay ang resulta. Bago iyon, mayroong mga sandata na nagtanggol sa kalangitan sa isang tunay na labanan. At mayroong desisyon na ipadala ang mga sandata na iyon at mayroong pagbuo ng tiwala na nagpapahintulot sa desisyon na iyon. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang koneksyon, ngunit ito ang alam kong tiyak. Nagsisimula pa lang ang kuwentong ito. Hindi pa lumipas ang 1 linggo mula nang simula ng investigasyon. Sinusuri ko ang mga military communication logs sa gitnang silangan at nakatuklas ng isang pattern na hindi ko inaasahan. Ilang araw lamang matapos ang labanan sa UAE, ang parehong salita ay nagsimulang lumabas ng sunod-sunod sa mga military channels sa rehiyon ng gitnang silangan. Ito ay ang Haribon Interceptor System Type 0, 3, Medium Range, Surface-to-Air Missile. Una, ito ay sa internal communication ng UAE military. Pagkatapos, ang parehong salita ay lumabas mula sa Saudi Arabian Air Defense Command. Gayon din sa channel ng Iraqi Ministry of Defense. At ang parehong nilalaman ay naitala sa internal report ng Qatar Military's Strategic Room. Lahat ay nagtatanong ng parehong tanong. Posible bang makuha ang Haribon Interceptor System? Habang binubuklat ko ang mga communication logs na iyon, isa-isa, sa harap ng screen, dahan-dahan kong naramdaman ang pangingilabot. Sa loob ng 17 taon na nakikita ko ang gitnang silangan, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganito. Walang kaso sa aking karanasan kung saan ang isang sistema ng armas mula sa isang bansa ay naging paksa ng kahilingan ng napakabilis, ng napakalawak at ng sabay-sabay pagkatapos ng isang tunay na labanan. Mayroong word of mouth sa merkado ng armas. Ito ay mas malakas kaysa sa data mula sa firing range. Ito ang kwento ng mga sundalong nakabalik na buhay mula sa larangan ng digmaan. Ang tunog ng pagsabog ng interceptor sa ilalim ng kalangitan ng UAE ay hindi lamang nanatili bilang mga numero sa screen ng radar. Nakaukit na ito sa alaala ng mga opisyal na direktang nakasaksi nito at sa tainga ng mga commander ng mga kalapit na bansa na nakarinig nito sa pamamagitan ng radyo. Ang pangalan ng isang sandata na nakaligtas sa larangan ng digmaan ay may ibang bigat. Isang bigat na hindi matutularan ng anumang katalogo, anumang presentasyon o anumang diplomatikong propaganda. Ang pangalan na iyon ay sabay-sabay na umalingaw-ngaw sa mga military channels ng rehiyon ng gitnang silangan. Hindi lang ito isang inquiry ng armas, ito ay isang gulat. Alam na ng mga military officials sa gitnang silangan. Ang impormasyon na naghahanda ang Iran para sa susunod na pag-atake ay lumalabas sa iba't ibang channels at ang kalkulasyon na ang pag-ataking iyon ay hindi magtatapos sa UAE ay nagpapahirap sa air defense commands ng bawat bansa. Kapag nagsimula ang digmaan, walang makapaggarantiya kung saan hihinto ang kalaban.
Ang takot na ang mga missile na sumakop sa kalangitan ng UAE ngayon ay maaaring patungo sa sariling kabisera bukas ay lumilikha ng mga communication logs na ito ngayon. Ang mga commander na nakaupo sa Air Defense Command ay nagtatanong muna ng tanong na ito bago ang mga numero at taktika. Maaari ba nating ipagtanggol ang ating kalangitan? At ang sandata na nagbigay ng pinakatapat na sagot sa tanong na iyon ay ang Haribon Interceptor System ng Pilipinas. At ang katotohanan iyon ay nagpapagalaw na ngayon sa buong gitnang silangan. Kinuha ko ang data ng kontrata ng defense equipment. Una kong kinumpirma ang mga bansa na mayroon ng kontrata para sa Haribon Interceptor System, ang UAE, Saudi Arabia at Iraq. Ang tatlong bansang ito ay sabay-sabay na nagsumite ng parehong kahilingan sa Pilipinas. Hinihiling nila ang mas maraming dami kaysa sa umiiral na kontrata at mas maagang paghahatid. At hinihiling din ang agarang pagdagdag ng inventaryo ng interceptor missiles. Sa panahon ng kapayapaan, ang mga kahilingang ito ay isa-isang didiskusyunan sa mesa ng negosasyon at dadaan sa ilang buwan ng pagsusuri. Pag-aayos ng iskedyul ng paghahatid, muling pakikipagtawaran sa presyo, kumpirmasyon ng mga kondisyon ng paglilipat ng teknolohiya at mga pamamaraan ng kooperasyon sa pagitan ng mga pamahalaan. Ang komplikadong proseso na iyon ay inalis na ngayon at ang konklusyon lamang ang mabilis na dumating. Bilisan nyo, kailangan namin ito ngayon. Ang katotohanan na ang tatlong bansa ay sabay-sabay na nakipag-ugnayan sa Pilipinas sa parehong oras na may parehong nilalaman at parehong pakiramdam ng pagkaapurahan ay nagpagulo sa akin. Kahit ako, na nag-analyze ng daloy ng defense equipment sa gitnang silangan sa loob ng 17 taon, ay hindi pa nakakita ng ganitong pattern. Nang sabihin ng tagapayo ng Department of Defense na ang impormasyon tungkol sa susunod na pag-atake ng Iran ay nagmumula sa maraming channels ng sabay-sabay, naunawaan ko na kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ang mga kahilingang ito ay hindi resulta ng pagpapatupad ng budget o strategic planning. Ang mga ito ay mga bansa na nasa bingit ng paglalabanan sa susunod na pag-atake at kumikilos sila batay sa instinct ng kaligtasan. Ngunit may mas kamangha-mangha pang talaan. Qatar. Ang Qatar ay isang bansa na wala pang kontrata para sa Haribon Interceptor System. Gayunpaman, hiniling ng Ministry of Defense ng Qatar sa Defense Authorities ng Pilipinas na makipagnegosasyon para sa isang bagong kontrata at idinagdag ang kondisyon na nais nila ang maagang paghahatid sa sandaling matapos ang kontrata. Ang paghingi ng maagang paghahatid ng walang kontrata ay isang bagay na hindi ko pa nakita sa loob ng 27 taon sa merkado ng armas. Ang mga kontrata ng armas ay karaniwang nangangailangan ng ilang taon ng negosasyon, teknolohiya at konsultasyon sa pagitan ng mga pamahalaan. Para sa anumang bansa, ang desisyon na palitan ang air defense network nito ay magpapabago sa istruktura ng seguridad ng buong bansa at ang pagiging maingat ay natural lamang. Ang sitwasyon kung saan ang prosesong ito ay inalis at ang konklusyon ang hinihingi ay nangyayari lamang kapag ang takot ay nangunguna sa lohika. Ang kahilingan ng Qatar mismo ay isang pagtatapat. Isang pagtatapat na nagsasabing, takot kami ngayon at kailangan namin ang inyong mga armas. Mayroong kasabihan na ang mga sandata na nagligtas ng isang lungsod sa isang tunay na labanan ay hindi nangangailangan ng advertising. Nasasaksihan ko ang sandali kung saan ang mga salitang iyon ay nagiging literal na katotohanan, hindi isang metapora. Gayunpaman, sa sentro ng lahat ng mga kahilingang ito ay isang structural na problema. Ang taunang kapasidad ng produksyon ng Haribon Interceptor System ng Pilipinas ay hindi ganoon karami. Habang tinitingnan ko ang mga numero ng kapasidad ng produksyon, mabilis akong nagkalkula sa aking isip. Ang mga emergency request na dumating ng sabay-sabay, ang mga bansa na nag-inquire tungkol sa mga bagong kontrata, at ang dami na realistically na maibibigay ng panig ng Pilipinas. Kapag pinagsama ang tatlo, simple ang sagot. Ang supply ay hindi makahabol sa demand. Nang ilarawan ng tagapayo ang mga bansa sa gitnang silangan bilang nagkakarera, naramdaman ko na ang mga salitang iyon ay napakagaan kumpara sa katotohanan. Ang salitang karera ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng leeway. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, walang leeway. Hindi ito isang karera, kundi isang pila para sa kaligtasan. Sa sitwasyon kung saan hindi alam kung kailan darating ang susunod na pag-atake ng Iran
at napatunayan na hindi sapat ang kanilang air defense, bawat isa ay nag-aabot ng kamay upang makuha ang napatunayang sistema ng armas. At ang presyo na kailangan nilang bayaran upang maging una sa pila ay hindi lamang pera. Ang susi ay, ano ang maibibigay nila? Mayroon ba sila ng kailangan ng Pilipinas? Mas lalo akong lumalim. Gusto kong kumpirmahin kung anong mga pagpipilian ang ginagawa ng Pilipinas sa sitwasyong ito. Mayroong nilalaman sa mga talaan na nagpapakita na ang pamahalaan ng Pilipinas ay muling isinasaalang-alang ang plano na ilipat ang isang bahagi ng dami na inilagay sa sarili nitong Air Force, parehong paraan na ipinadala sa UAE. Habang binabasa ko ang bahaging iyon, sandali akong walang nasabi. Ang desisyon na ipadala ang mga missile na dapat magtanggol sa sariling air defense network sa ibang bansa sa pag-aakalang pahinain ang sariling depensa ay hindi isang simpleng kalkulasyon para sa pag-export ng defense equipment. Ang desisyon na ipadala ang mga missile na dapat magtanggol sa mainland ng Pilipinas sa gitnang silangan ay nangangahulugan na ang relasyon na ito ay higit pa sa isang simpleng transaksyon para sa Pilipinas. Naiintindihan ko ng husto kung anong mensahe ang ipinaabot ng isang pagpipilian na iyon sa mga bansa sa gitnang silangan. Maraming bansa ang nagbebenta ng armas. Ngunit bihirang-bihira ang isang bansa na sumasagot sa krisis ng iba kahit na may bahagyang pagpapahinang sa sariling seguridad. Ang tiwala na iyon ay bumalik bilang 6 na milyong bariles ng krudo. Ibinuklad ko ang mapa, ang mga araw ng communication logs na nakakalat sa buong rehiyon ng gitnang silangan ay lahat ay tumuturo sa isang punto, Pilipinas. Ang daloy na iyon sa mapa ay hindi lamang isang mapa ng paglipat ng armas. Ito ay ang direksyon kung saan hinahanap ng gitnang silangan ang isang bansa na mapagkakatiwalaan at sa dulo ng direksyon na iyon, nakatayo ang Pilipinas. Ang tiwala na binuo ng digmaan ay hindi mabibili ng pera. Ito ay nabubuo lamang sa pamamagitan ng alaala ng pagiging naroroon sa sandali ng pangangailangan. Iniwan ng Pilipinas ang alaalang iyon sa gitnang silangan. Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto ko, ang hinahanap ng gitnang silangan ngayon ay hindi lamang armas. Ito ang paraan upang makaligtas na nilikha ng Pilipinas. Habang sunod-sunod ang mga emergency request mula sa mga bansa sa gitnang silangan, nakatanggap ako ng isa pang ulat. Ito ay ang ulat sa lokal na palabas ng defense equipment sa gitnang silangan. Ang exhibition na iyon ay orihinal na isang malaking event na inihanda ng China upang palakasin ang posisyon nito sa merkado ng defense equipment sa gitnang silangan. Mayroong 190 kumpanya lamang ang lumahok at ipinakita ang mga aktwal na fighter jets at malalaking drones. Matagal nang hindi itinago ng panig ng China ang intensyon nito na gawing isang decisive moment ang exhibition na ito para sa merkado ng gitnang silangan. Hindi lang ito isang event kung saan naglalagay ng booth ang mga kumpanya. Ito ay isang platform para ipahayag ng China na maaari itong maging bagong sentro ng defense system ng gitnang silangan. Sa dami at laki, ito ay napakalaki. Ngunit sa ulat tungkol sa lokal na kapaligiran, may isang pangungusap na ganap na naiiba sa inaasahan. Sinasabi na ang karamihan sa mga bisita ay gumalaw sa paligid ng booth ng Pilipinas. 2 beses kong binasa ang pangungusap na iyon. Sa isang exhibition na inorganisa ng China na may 190 kumpanya, ang mga bisita ay dumagsa sa booth ng Pilipinas. Sa isang exhibition ng armas, ang daloy ng mga bisita ay mas tapat kaysa sa malalaking numero. Ang mga tao ay lumilipat patungo sa mga armas na mapagkakatiwalaan ng kanilang bansa, hindi sa mga armas na mukhang maganda ang spec. Gaano man kaakit-akit ang ilaw sa exhibition floor at gaano man kaganda ang hitsura ng mga armas, hindi ito matatalo ng isang talaan ng pagtatanggol sa isang lungsod noong gabing iyon. Ang daloy na iyon ang pinakatapat na nagpakita ng pulso ng merkado ng defense equipment sa gitnang silangan ngayon. Ang lokal na video report ay naglalaman ng isa pang eksena. Ito ay tungkol sa Special Flight Team ng Philippine Air Force, ang mga agila ng himpapawid, na nagsagawa ng air show. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng defense exhibition sa gitnang silangan na nagtanghal ng air show ang isang Air Force mula sa Timog Silangang Asya. Ang video ay naglalaman ng malalaking pattern na iginuhit sa kalangitan sa pamamagitan ng masalimuot na curved trajectories at mga hiyawan ng galak mula sa lupa.
Ang mga linyang iginuhit ng mga pilotong Pilipino sa kalangitan habang libu-libong manonood ang nakatingala ay hindi lamang acrobatic flying. Habang pinapanood ko ang eksena na yon, nag-iisa akong nag-isip. Hindi lang ito isang air show. Ito ay isang bansa na napatunayan na ang kakayahan nito sa digmaan na ngayon ay nagpapakita sa mundo kung anong uri ng bansa ito. Ito ay isang eksena kung saan ang isang bansa na binuo ang modernong panahon sa pamamagitan ng teknolohiya ay inuukit ang teknolohiya na iyon sa kalangitan. At ang mga military commanders sa gitnang silangan na nakatayo sa ilalim ng kalangitan na iyon ay alam na ng husto na ang bansa na gumawa ng mga missile na nagtanggol sa kanilang mga lungsod ilang araw na ang nakalipas ay lumilipad sa kalangitan na ito. Gayunpaman, nang gabing iyon, may inilagay na ganap na naiibang ulat sa aking desk. Ito ay tungkol sa mga Chinese-made air radars na inilagay sa gitnang silangan. Sinasabi sa ulat na maraming channels ang nagpapalabas ng impormasyon na ang ilang Chinese-made detection devices ay hindi gumana ng maayos sa panahon ng pag-atake ng missile ng Iran. Hindi ito direktang nakumpirmang katotohanan, kundi mga chismis at circumstantial evidence. Ngunit sa merkado ng armas, mas mabilis na sinisira ng mga kumalat na chismis ang tiwala kaysa sa kumpirmadong kabiguan. Kapag kumalat ang kwento na ang armas ng isang tao ay hindi gumana ng maayos sa isang kritikal na sandali sa loob ng military channels, walang paraan upang pigilan ito. Gaano man karaming counter-arguments ang ilabas mo at gaano man karaming resulta ng teknikal na inspeksyon ang ipahayag mo, ang pagdududa na minsan ng umusbong ay mahirap mawala. Habang isinasara ko ang ulat, isinaayos ko ang kahulugan nito. Ang pinakamahalaga sa merkado ng armas ay hindi ang specs. Ito ang antas ng pagiging maaasahan sa isang tunay na labanan. Ano man ang galing ng teknolohiya ng isang armas, kung kumalat ang chismis na hindi ito kapaki-pakinabang sa aktwal na larangan ng digmaan, dahan-dahan itong mawawala sa merkado. Sa kabaligtaran, ang isang armas na may 96% interception rate sa isang tunay na labanan at nagtanggol sa isang lungsod ay bumubuo ng mas malakas na tiwala kaysa sa anumang advertising o spec presentation sa pamamagitan ng katotohanan na iyon. Lamang, ipinakita ng China ang laki nito sa exhibition. Ipinakita ng Pilipinas ang resulta sa larangan ng digmaan. Ang pagkakaiba na iyon ay ngayon ay lumalabas sa daloy ng mga bisita at sa mga communication logs ng iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Ilang araw ang lumipas, dumating ang balita mula sa Alemanya. Inihayag ng pamahalaan ng Alemanya na lubos nilang paluluwagin ang mga regulasyon sa pag-export ng defense equipment. Natigil ako sandali nang makita ko ang balitang iyon. Ang Alemanya ay isang bansa na mahigpit na naghihigpit sa mga pag-export ng armas sa loob ng mga dekada. Batay sa post-war pacifist spirit, ang pagbabawal sa pag-export ng mga nakamamatay na armas at fighter jets ay isang tradisyon sa loob ng mahigit kalahating siglo. Ang pader na iyon ay binuo mismo ng Alemanya at sa mahabang panahon, walang nag-isip na ito ay isang malaking problema. Ang mga kumpanya ng depensa ng Alemanya ay nakatuon sa domestic market at teknikal na kooperasyon sa Amerika sa ilalim ng mga paghihigpit na iyon at ang istruktura ay sapat na upang makaligtas. Ngunit ang pader na iyon ay malapit nang bumagsak. Pagpapahintulot sa pag-export ng fighter jets, pagluluwag ng mga paghihigpit sa nakamamatay na armas, at pagpapalawak ng saklaw ng pag-export ng military equipment. Sa ibabaw, ito ay isang pag-aayos ng patakaran bilang tugon sa pagbabago ng kapaligiran ng seguridad, ngunit binasa ko ang likod nito sa ibang paraan. Ang epekto na nilikha ng defense industry ng Pilipinas sa gitnang silangan ang nagtulak sa Alemanya. Habang ang Haribon Interceptor System ay nagtanggol sa mga lungsod sa kalangitan ng gitnang silangan, walang maibibigay ang defense industry ng Alemanya sa merkado na iyon. Pinalamanan ng Pilipinas ang puwang na iyon, at ngayon ay mabilis na pinalalawak ng Pilipinas ang network ng pag-export ng defense equipment at bumubuo ng mga bagong relasyon sa mga bansa sa gitnang silangan. Mula sa pananaw ng Alemanya, ito ay isang sitwasyon kung saan hindi nila kayang balewalain ang daloy na ito. Ang pagbagsak ng pader na kanilang binuo mismo sa loob ng kalahating siglo ay nangangailangan ng malaking desisyon. Ang desisyon na iyon ay ginawa ng Alemanya. Ang pagluluwag ng mga regulasyon ay hindi isang pagpipilian, kundi isang bagay na kailangan nilang gawin upang hindi mahuli. At ang nagtulak sa desisyon na iyon ay hindi ang Amerika,
o Europe. Ito ay ang Philippine-made missile na nagtala ng 96% rate ng tagumpay sa kalangitan ng gitnang silangan at nagtanggol sa isang lungsod. Sa panahong iyon, nagsimulang lumabas ang mga nakababahalang boses sa loob ng Amerika. Isang internal memo ng Department of Defense ang dumating sa aking kamay. Ang nilalaman ay nagsasaad na ang paglago ng defense industry ng Pilipinas ay maaaring magdulot ng pagbabago sa istruktura ng air defense network sa gitnang silangan. At sa ilalim nito, sa maliliit na letra, nakasulat ang epekto sa Patriot market ng Amerika. Sandali akong natigil sa pangungusap na iyon. Ang Patriot ay isang sistema na itinakda ng Amerika bilang sentro ng air defense network sa gitnang silangan sa loob ng mga dekada. Ang posisyon ng Patriot sa military strategy ng Amerika sa gitnang silangan ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa isang simpleng sandata. Ito ay isang simbolo na ang Amerika ang sentral na supplier ng seguridad sa gitnang silangan at sa pamamagitan ng simbolo na iyon, pinanatili ng Amerika ang pamumuno sa mga relasyon sa mga bansa sa gitnang silangan. Ang mga bansa na nag-deploy ng Patriot ay mayroong tiyak na mga obligasyon at ugnayan sa Amerika. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng isang simpleng pagbebenta ng armas at isang strategic na pag-deploy ng armas. Ang posibilidad mismo na ang posisyon na iyon ay maaaring maging unstable ay lumabas sa internal memo ay hindi isang maliit na tanda. Ito ay patunay na ang defense establishment ng Washington ay sinisimulan ng seryosohin ang pagbabagong ito. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang huling gabi ng Washington ay tahimik pa rin, ngunit ang aking isip ay hindi tahimik. Ang dynamics ng kapangyarihan sa air defense ng gitnang silangan na pinanatili ng Amerika sa loob ng maraming taon ay unti-unti ngunit tiyak na gumagalaw. Ipinakita ng China ang laki, ngunit nabawasan ang tiwala. Ang Alemanya ay nagmadali na lumuwag sa mga regulasyon, at ang Amerika ay nabigo na tuparin ang mga deadline at lumikha ng isang puwang. Pinalamanan ng Pilipinas ang puwang na iyon, tahimik ngunit ganap. Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, naunawaan ko na ang daloy ng mga bisita na nagtipon sa paligid ng booth ng Pilipinas sa Defense Equipment Exhibition sa gitnang silangan ay hindi lamang isang bagay ng interes. Ito ay isang senyales na ang sentro ng gravity ng pandaigdigang merkado ng armas ay nagbabago. Ang senyales na iyon ay nakaukit na sa mga communication logs sa buong gitnang silangan na itala sa pagbabago ng patakaran ng Alemanya at tahimik na nakatago sa pagitan ng mga linya ng internal memo ng Amerika. Ang isang maliit na labanan na nagsimula sa gitnang silangan ay tahimik na nagpapabago sa istruktura ng pandaigdigang merkado ng armas. Ang katotohanan iyon ay naramdaman na ngayon ng Amerika, ng Alemanya, ng China at ng akin. Hindi lang nila ito binanggit ng malakas. Ang malalaking pagbabago sa mundo ay laging nagsisimula ng tahimik. Habang sunod-sunod na nag-aabot ng tulong ang mga bansa sa gitnang silangan, lumuwag ang Alemanya sa mga regulasyon nito sa loob ng kalahating siglo at lumabas ang mga nakababahalang memo sa loob ng Amerika. Ako ay nanatili pa rin sa isang tanong. Naroon ang data, interception rates, bilang ng mga inilunsad, bilang ng mga tagumpay, logistic records, daloy ng mga kontrata. Lahat ng mga numero ay tumuturo sa parehong direksyon. Ngunit hindi ko pa direktang narinig mula sa sinuman kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon. Sa loob ng 27 taon sa trabahong ito, may isang bagay akong natutunan ng may katiyakan. Ang mga numero ay nagpapakita ng balangkas ng isang insidente, ngunit kung ano ang nangyari sa loob nito ay masasabi lamang ng mga taong naroroon. Walang ulat ang makapagpapahiwatig ng kapaligiran sa ground. Walang istatistika ang makapagpapahiwatig ng damdamin ng isang tao na nakatitig sa screen ng radar nang may pagpigil ng hininga. Sa pamamagitan ng diplomatikong channels, humiling ako ng isang kumpidensyal na panayam mula sa UAE Air Defense Command. Alam kong malaki ang posibilidad na tatanggihan ako. Ang mga talaan ng pakikipaglaban na kinasasangkutan ng military secrets ay hindi impormasyon na madaling ibinubunyag sa labas ng opisyal na channels. Gayunpaman, sa loob ng ilang araw, dumating ang tugon. Sinasabi na bubuksan ang isang security-protected video line. Sa takdang oras, kumonekta ang screen at isang tao ang nakaupo. Siya ay isang operations officer mula sa UAE Air Defense Command. Simple ang background at madilim ang ilaw. Bago siya magsimula magsalita,
Sandali siyang tumitig sa akin. Sa maikling katahimikan na iyon, naramdaman ko na mayroong isang bagay na espesyal. Ang tingin na iyon ay sa isang taong may mahaba at malalim na alaala. Hiniling ko sa opisyal na direkta niyang ipaliwanag ang sitwasyon noong gabing iyon. Dahan-dahang nagsalita ang opisyal. Ang unang natukoy ay isang ballistic missile. Sabi niya, nang makuha ng Air Defense Command ang signal na iyon, naunawaan na nila na ito ay isang malaking pag-atake, ngunit walang nakakaalam kung gaano ito kalaki. Ngunit pagkatapos ng unang ballistic missile, dumating ang pangalawang signal. Iba ang bilis, iba rin ang trajectory. Nang magpatuloy ang ikatlo at ikaapat na signal, ganap na nagbago ang kapaligiran sa loob ng Air Defense Command. Mga missile na lumilipad mula sa iba't ibang direksyon, sa iba't ibang bilis, at sa iba't ibang trajectories ay nagsimulang punan ang screen ng radar ng sabay-sabay. Ito ay isang composite attack na pinagsama ang ballistic missiles, missiles na malapit sa hypersonic speed, at medium-range missiles. Hindi lang ito isang military provocation. Ito ay isang pag-atake na idinisenyo upang pilitin ang buong air defense network na tumugon ng sabay-sabay sa maraming iba't ibang banta. Habang ang bawat sistema ay nakatuon sa banta na kaya nitong harapin, ang mga missile na sumisingit sa mga puwang na iyon ay kinakalkula upang makarating sa lungsod. Mula sa pananaw ng umaatake, ang pamamaraang ito ay halos perpektong estratehiya. Walang nag-iisang air defense system ang makapagpipigil sa composite attack na ito ng mag-isa. Kung ang bawat sistema ay nakatuon sa sarili nitong papel, tiyak na magkakaroon ng mga butas at ang layunin ng umaatake ay ang isang missile na makalusot sa butas na iyon at bumagsak sa lungsod. Huminto ang opisyal sa pagsasalita nang ipaliwanag niya ang eksenang iyon. Ang katahimikan na iyon ay naghatid ng higit pa sa mga salita. Ang takot na maaaring naramdaman ng mga taong nakaupo sa harap ng screen ng radar noong gabing iyon, isang bagay na hindi mailarawan sa mga salita, ay natunaw sa maikling katahimikan na iyon. Ang Air Defense Network ng UAE ay binubuo ng tatlong sistema, American-made, Israeli-made, at Philippine-made. Maingat kong tinanong kung aling sistema ang pinakamaraming gumana sa harap ng composite attack na iyon. Tumitig sandali ang opisyal sa labas ng screen at sinabi niya, noong gabing iyon, ang pinakamaraming missile na inilunsad ay gawa sa Pilipinas. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon, nanahimik ako. Mayroong American-made Patriot at mayroon ding Israeli-made defense system. Sa kabila nito, ang katotohanan na ang ginamit noong gabing iyon ay ang Haribon Interceptor System ay hindi lamang isang usapin ng numero. Nangangahulugan ito na ang sistema na iyon ay itinuring na pinakamapagkakatiwalaan sa sitwasyong iyon. Ang mga desisyon sa larangan ng digmaan ay hindi teoretikal. Ang mga desisyon na ginawa sa sandali ng buhay at kamatayan ang tunay at ang resulta ng tunay na desisyon na iyon ay ang Haribon Interceptor System. Nagpatuloy ang opisyal. Nang magsimula ang interception, ang mga marka na nagpapakita ng tagumpay ay sunod-sunod na lumabas sa screen ng radar. Sabi niya, 1, 2, 3, 4. Habang ang magkakasunod na pag-i-intercept ay sumabog sa screen na parang paputok, ang kapaligiran sa loob ng Air Defense Command ay dahan-dahang nagbago. Ito ay ang sandali kung saan ang pagkabigo ay dahan-dahang nagiging pag-asa. Bawat marka ng tagumpay ay nagtanggol sa bahay ng bawat tao na naninirahan sa lungsod na iyon. Matapos ang lahat, kinolekta ang interception rate. Ang rate ng tagumpay ng Haribon Interceptor System ay 96%. Alam ko na ang numerong iyon mula sa mga dokumento. Ngunit ang direktang pagdinig nito mula sa bibig ng isang taong naroroon sa harap ng screen ng radar noong gabing iyon ay isang ganap na naiibang karanasan. Dahan-dahang sinabi ng opisyal, kung wala ang sandata na iyon, baka nawala na kami sa lungsod. Saglit na naputol ang kanyang pagsasalita at muling nagpatuloy. Baka iba na ang pinag-uusapan natin ngayon. Nang dumating ang mga salitang iyon mula sa kabilang panig ng screen, sandali akong walang nasabi. Ang pagkawala ng isang lungsod ay hindi lamang nangangahulugan ng military defeat. Ito ang kuwento ng maraming tao na naninirahan sa lungsod na iyon. Nangangahulugan ito na maaaring nawala na ang kanilang mga tahanan, pamilya, at pang-araw-araw na buhay. At ang katotohanan na ang pangalan ng sandata na nagpigil doon ay gawa sa Pilipinas, sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ito mula sa kaibuturan ng aking puso.
Tinanong ko ang huling tanong. Kaya, nagpadala kayo ng krudo sa Pilipinas? Tahimik nang ngumiti ang opisyal. At sumagot siya, hindi. Saglit akong natigil sa sagot na iyon. Nagpatuloy ang opisyal. Hindi kami nagpadala ng krudo. Ibinigay namin ang karapat-dapat na halaga sa bansang nagtanggol sa amin. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, napagtanto ko na mali ang paraan ng pagtingin ko sa insidenteng ito. Sa simula pa lang, tiningnan ko ito bilang isang transaksyon, pagpapalitan ng krudo at armas. Isang pakikipagpalitan ng pakinabang, ngunit iyon ang paraan ng pagbabasa ko sa mundo. Ito ang nakasanayan ko sa loob ng 17 taon ng pagsusuri sa lahat sa mga tuntunin ng palitan at transaksyon sa daloy ng enerhiya at military strategy. Ngunit ang mga salita ng opisyal ay nasa ganap na naiibang wika. Ang ekspresyon na ibinayad ang karapat-dapat na halaga ay hindi isang transaksyon, ito ay pasasalamat. At ang bigat ng pasasalamat na iyon ay ang 6 na milyong bariles ng krudo matapos ang panayam. Hindi ko pa rin ma-off ang screen ng ilang sandali. Ang screen ay tahimik na ngayon, ngunit ang huling mga salita ng opisyal ay tila nananatili pa rin sa opisina. Sa sandaling iyon, lubos kong naunawaan na ang kahulugan ng pangalan ng Pilipinas ay ganap na nagbago sa kalangitan ng gitnang silangan noong gabing iyon. Matapos ang panayam sa opisyal ng UAE, muli kong binuksan ang World Energy Report. Naiiba ang mga bagay na bumungad sa aking mata kaysa sa parehong ulat bago ang panayam. Patuloy na tumataas ang tensyon sa Strait of Hormuz. Binawasan ng mga tanker ang kanilang operasyon o nagsimulang pumili ng mga alternatibong ruta dahil sa panganib ng pagdaan at dahil dito, tumaas ang International Logistics Insurance Premiums. Kahit na gusto mong bumili ng krudo, ang transportasyon mismo ay nagiging unstable. Habang binubuklat ko ang ulat, sunod-sunod kong kinumpirma ang sitwasyon ng bawat bansa. Ang una kong napansin ay ang Alemanya. Ang Alemanya ay isang bansa na lubos na umaasa sa mga import para sa karamihan ng mga mapagkukunan ng enerhiya nito. Lalo na ang natural gas, ang supply nito ay malaki ang nagbago. Kung isasara ang Strait of Hormuz o magiging unstable ang logistics, malubhang tatamaan ang Alemanya. Ang ekspresyon na babala sa supply ng enerhiya ay nagsimulang lumabas sa mga economic reports ng Alemanya. Alam ng sinumang matagal nang nakatingin sa seguridad ng enerhiya kung gaano kabigat ang ekspresyon na iyon. Ang salitang warning stage ay hindi nangangahulugan na hindi pa dumating ang krisis. Nangangahulugan ito na malapit nang dumating ang krisis. Muli kong kinumpirma ang katotohanan na ang panahon ng pagluluwag ng Alemanya sa mga regulasyon sa pag-export ng defense equipment ay kasabay ng panahon ng babala sa enerhiya na ito. Ito ay isang kalkulasyon upang makalikha ng pangmatagalang kooperasyon sa gitnang silangan sa pamamagitan ng pagbebenta ng armas at upang mapatatag ang supply ng enerhiya sa pamamagitan ng pangmatagalang kooperasyon na iyon. Sinimulan ng Alemanya na habulin ang ginagawa ng Pilipinas. Ngunit ang simula ng Alemanya at Pilipinas ay magkakaiba. Hawak na ng Pilipinas ang mga armas na napatunayan sa tunay na labanan at ang tiwala na nilikha nito. Nagsisimula pa lang ang Alemanya. Tumakbo sila sa parehong direksyon, ngunit ang Pilipinas ay malayo na sa unahan. Ang iba pang mga bansa sa Europa ay nasa parehong kawalan ng katiyakan. Matapos ganap na masira ang relasyon sa Russia, kailangan ng Europe ng isang radikal na muling pagsasaayos ng network ng supply ng enerhiya nito. Kailangan nilang maghanap ng mga bagong pinagmulan ng supply, magkonekta ng mga bagong pipeline at bumuo ng mga bagong alyansa sa enerhiya. Ngunit ang prosesong iyon ay hindi umuusad ng mabilis dahil ang infrastruktura ng enerhiya ay hindi isang bagay na maaaring baguhin sa magdamag. Ang ilang mga bansa ay gumagasta ng kanilang mga reserba upang malampasan ang panahon ng hindi matatag na supply at gumagasta sila ng maraming mapagkukunan upang muling idisenyo ang kanilang mga relasyon sa gitnang silangan habang nag-aalala sa susunod na krisis. Ngunit ang network ng supply ng enerhiya ay hindi maaaring likhain sa ilang diplomatikong pagpupulong. Kailangan ng mga dekada ng binuong tiwala at karanasan. Ang tiwala na iyon ay binuo ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga armas. Ang ekspresyon na digmaan kung saan ang mga mapagkukunan ang gumagalaw sa halip na mga baril ay pinakatumpak na naglalarawan sa sitwasyong ito. Ang larangan ng digmaan na pinaglalabanan ng mundo ngayon
ay hindi isang tradisyonal na larangan ng digmaan. Ito ay isang labanan kung sino ang unang makakakuha ng mas matatag na network ng supply ng enerhiya. Sa digmaang iyon, ang isang bansang natalo ay hindi mamamatay sa labanan. Magiging malamig lang ang taglamig, titigil ang mga pabrika, at mag-aalala ang mga tao tungkol sa pagkain. Ganyan ang paraan ng digmaang enerhiya. Ibinuklad ko ang mapa na nagpapakita ng daloy ng enerhiya sa mundo. Ang Alemanya ay tensyonado, ang Europa ay nababalot ng kawalan ng katiyakan, at ang gitnang silangan ay nasa gitna ng mga aftershocks ng digmaan. Ngunit sa sentro ng lahat ng kaguluhan na ito, ang Pilipinas lang ang kakaiba, ang tahimik. Walang emergency na idineklara, walang emergency measures na inihayag, at walang balita tungkol sa pagkuha ng network ng supply sa pamamagitan ng diplomatikong channels. Sa sitwasyon kung saan ang mundo ay ganap na nagugulo tungkol sa enerhiya, ang katahimikan na ipinapakita ng Pilipinas ay medyo hindi natural. Hindi ito isang tahimik na puno ng kawalan ng katiyakan, kundi isang tahimik na parang ang conclusion ay nagawa na. Kinuha ko ang data tungkol sa sitwasyon ng reserba ng krudo ng Pilipinas. Ang 6 na milyong bariles na dumating mula sa UAE ay nagsisimula ng makapasok sa domestic reserve facilities ng Pilipinas. Kahit nasarado ang Strait of Hormuz o maging mas unstable ang logistics sa gitnang silangan, ang Pilipinas ay nakakuha na ng malaking safety margin. Habang ang ibang mga bansa ay nagmamadaling kumuha ng network ng supply, ang Pilipinas ay isang hakbang na sa unahan. Muling inayos ko ang lahat ng data na nakolekta ko bilang isang daloy. Ang pag-deploy ng Haribon Interceptor System sa tunay na labanan, ang supply sa gitnang silangan, ang desisyon na ilipat ang dami ng Air Force, ang pagpapalitan ng krudo, ang pagpapalawak ng defense network. Hindi ito magkahiwalay na insidente. Ito ay magkakasunod na pagpipilian na may iisang direksyon. Dahan-dahan kong isinulat sa aking notepad. Depensa, tiwala, enerhiya. Ito ay isang istruktura kung saan ang mga armas ay lumilikha ng tiwala at ang tiwala ay nagpapagalaw ng enerhiya. Iyon ang daloy na nilikha ng Pilipinas. Sa harap ng istrukturang iyon, nag-isip ako sandali. Sa panahon ng krisis sa enerhiya, walang espesyal na pagtrato sa anumang bansa. Iyon ang prinsipyo na pinanindigan ko sa loob ng 27 taon. Ang krudo ng gitnang silangan ay ibibigay sa pinakamataas na bidder o sa bansang may pinakamalakas na pampulitikang presyon. Iyan ang patakaran ng merkado ng enerhiya na alam ko. Hindi mali ang patakaran na iyon. Ang Pilipinas lang ang nasa labas ng patakaran na iyon. Hindi nag-alok ang Pilipinas ng pinakamataas na presyo. Hindi rin ito nagbigay ng pinakamalakas na presyon. Sa halip, pumili sila ng ibang paraan. Nandoon sila sa sandali na nanganganib ang isang lungsod. Ipinadala nila ang mga missile kahit na sa pag-aakalang pahinain ang sariling air defense network na nagpigil sa 534 na missile na sumakop sa kalangitan noong gabing iyon na may 96% rate ng tagumpay. At ang pagpipilian na iyon ay bumalik bilang 6 na milyong bariles ng krudo. Nang tanungin ng aking subordinate kung bakit napakatahimik ng Pilipinas sa panahong ito, nag-isip ako sandali at pagkatapos ay sumagot. Ang isang bansa na tapos na ang paghahanda ay hindi kailangang gumawa ng ingay. Hindi rin kailangang magmadali o mag-abot ng kamay ng mas maaga kaysa sa iba dahil mayroon na silang nakuha. Ang hawak ng Pilipinas ngayon ay hindi lamang 6 na milyong bariles ng krudo. Ito ay ang mga armas na napatunayan sa tunay na labanan, ang tiwala na binuo sa gitnang silangan sa pamamagitan ng mga armas na iyon, at ang seguridad ng enerhiya na nilikha ng tiwala na iyon. Lahat ng iyon ay nakakonekta sa isang linya. Sa araw na iyon, sa wakas, ay naunawaan ko. Ang isang bansa na nagbebenta ng armas upang kumita ng pera at ang isang bansa na nagtatayo ng estratehiya sa pamamagitan ng mga armas ay nabubuhay ng ganap na magkakaibang kuwento. Hindi lamang isang bansang nag-export ng armas ang Pilipinas. Ito ay isang bansa na nagtatayo ng tiwala sa pamamagitan ng armas at tinitiyak ang pinakamahalagang asset sa mundo sa pamamagitan ng tiwala na iyon. At habang hindi pa lubos na napagtanto ng mundo ang katotohanan iyon, ang Pilipinas ay tahimik na umuusad na sa susunod na yugto. Isang umaga, matagal na ang lumipas mula nang simula ng investigasyon. Nakatanggap ako ng isang bagong diplomatikong ulat. Simple ang cover, bagong inisyatibo sa kooperasyon,
listahan ng potensyal na partner nations. Una, binuksan ko ang dokumento ng walang masyadong pag-iisip. Inaasahan kong makakakita ng mga pangalan ng mga bansa sa gitnang silangan. Halimbawa, Saudi Arabia, Iraq, Qatar. Mga pangalan na nakasanayan ko na. Ngunit sa ibaba ng listahan, isang hindi inaasahang pangalan ang pumukaw sa aking pansin. Pakistan at Vietnam. Sandali akong natigil sa dalawang pangalan na iyon. Ang Pakistan at Vietnam ay hindi tradisyonal na target ng defense equipment market ng Pilipinas. Ang dalawang bansa ay matagal nang umasa sa mga sistema ng armas ng ibang bansa. Ang Pakistan ay isa sa pinakamalaking importer ng Chinese-made weapons, at ang Vietnam ay may mahabang kasaysayan ng paggamit ng Russian-made weapons bilang pangunahing puwersa nito. Ang katotohanan na ang mga bansang iyon ay nakikipag-ugnayan sa Pilipinas ay hindi lamang isang tanda ng pagpapalawak ng merkado. May nagpabago sa kanilang desisyon. Kinuha ko ang military report na may kaugnayan sa Pakistan. Ang nilalaman ay maingat na binalangkas, ngunit malinaw ang core. Sinasabi na mayroong naipong hindi pagkakontento sa mga kagamitan na gawa sa China sa loob ng Pakistan military. Mga depekto sa sensor, hindi matatag na operasyon ng missile, problema sa kalidad ng ammunition. Kung titingnan ng isa-isa, mukha itong maliliit na insidente. Ngunit ang katotohanan na ang mga ulat na ito ay sabay-sabay na lumalabas mula sa maraming unit na may iba't ibang kagamitan ay hindi lamang isang usapin ng kalidad. Ito ay isang usapin ng tiwala. Sa military equipment, ang pagbagsak ng tiwala ay ibang level kaysa sa pagkabigo ng isang consumer product. Ang kagamitan na hindi gumagana sa pagsasanay ay hindi rin gagana sa isang tunay na labanan. At ang kagamitan na hindi gumagana sa isang tunay na labanan ay nagbabanta sa buhay ng mga sundalong lumalaban ng may tiwala dito. Nakasulat sa ulat na ang pangangailangan para sa maaasahang kagamitan sa digmaan ay tahimik na kumakalat sa loob ng Pakistan military. Sa kontekstong iyon, nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Ang bansa na gumawa ng armas na nagtala ng 96% interception rate sa labanan sa UAE. Ang bansa na may teknolohiyang napatunayan sa tunay na labanan. Ang pangalan ng armas na nagtanggol sa isang lungsod ay nagsimula ring binabanggit sa loob ng Pakistan military. Nag-isip ako sandali. Ang Pakistan ay ang bansang may pinakamalalim na relasyon sa China. Ang kooperasyong pang-ekonomiya at militar ay malapit na magkakaugnay sa loob ng mga dekada. Ang infrastruktura na itinayo ng Chinese capital sa loob ng Pakistan ay isa sa pinakamalaki sa Timog Asya. Ang katotohanan na ang isang bansa na ganoon ang lumalayo sa China at bumaling sa Pilipinas dahil sa kawalan ng tiwala sa Chinese equipment ay hindi lamang isang desisyon sa pagbili ng armas. Ito ay isang senyales na ang merkado ng armas ay hindi lamang gumagalaw batay sa ekonomiya, kundi muling isinasaayos batay sa isang ganap na naiibang pamantayan ng tiwala sa tunay na labanan. Gayun din sa Vietnam. May nilalaman sa ulat na nagsasaad na ang Ministry of Defense ng Vietnam ay nagsimulang isaalang-alang ang pagbili ng Philippine-made defense equipment sa loob. Matagal nang ginagamit ng Vietnam ang Russian-made weapon systems. Ang military cooperation sa Russia ang sentral na axis ng security structure ng Vietnam. Ngunit mula ng digmaan sa Ukraine, ang kapasidad ng produksyon ng defense industry ng Russia ay nagiging unstable at habang ang supply ng bahagi at maintenance support ay nagiging hindi matatag, nagsimula rin ang Vietnam na maghanap ng mga bagong pagpipilian. Isang bansa na may teknolohiyang napatunayan sa isang krisis sa kasalukuyan, kapalit ng Russia, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang sinimulan ng Vietnam na tingnan. Ibinuklad ko ang mapa sa screen at isa-isang tinukoy ang mga rehiyon kung saan nakakonekta ang defense equipment ng Pilipinas. Gitnang Silangan, Timog Asya, Timog Silangang Asya. Tuwing may iginuhit na isang linya, nagbabago ang larawan. Hindi lang ito isang mapa ng pag-export ng defense equipment. Kung titingnan ang katangian at laki ng mga bansang nakakonekta, ito ay ang maagang anyo ng isang security network na nabubuo sa paligid ng isang sistema ng armas. Ang mga bansang gumagamit ng armas ng Pilipinas ay makikipag-ugnayan sa teknolohiya sa Pilipinas. Ang mga bansang nakikipag-ugnayan sa teknolohiya sa Pilipinas ay magtatayo ng tiwala sa Pilipinas. Ang mga bansang nagtayo ng tiwala sa Pilipinas ay aasa sa Pilipinas sa oras ng krisis. Ang siklo na istrukturang iyon ay nagsimula na
sa gitnang silangan at kumakalat na sa Asya. Habang dinidisenyo at binubuo ng Pilipinas ang istrukturang ito, wala silang sinabi. Walang malalaking deklarasyon sa diplomasya, walang magarbong anunsyo, ibinigay lang nila ang kailangan sa sandali ng pangangailangan. Iyan lang. At ang mga bagong linya ay iginuhit sa mapa ng mundo. Nag-isip ako kung hanggang saan magpapatuloy ang daloy na ito. Ang tiwala na nagsimula sa gitnang silangan ay kumalat sa Timog Asya at nakakonekta sa Timog Silangang Asya. Ang pagbili ng armas ay hindi lamang ang pagbili ng kagamitan. Ito ay ang paniniwala sa teknolohiya ng bansang iyon at ang pagpili na bumuo ng pangmatagalang relasyon sa bansang iyon. Kapag na-introduce na ang isang sistema ng armas, kailangan mong lumakad kasama nito sa loob ng mga dekada. Supply ng bahagi, maintenance, pagsasanay sa operasyon, upgrade. Ang relasyon sa bansang iyon ay magpapatuloy sa lahat ng prosesong iyon. Ang nililikha ng Pilipinas ngayon ay hindi lamang mga instant na resulta. Ito ay mga relasyon na magpapatuloy sa loob ng mga dekada. Sa loob ng relasyon na iyon, nakakuha ang Pilipinas ng enerhiya, nadagdagan ang impluwensyang diplomatiko at nagtayo ng posisyon bilang sentro ng kooperasyon sa seguridad. At ang lahat ng simula ng lahat ng iyon ay ang kinang ng interceptor na sumabog sa kalangitan ng gitnang silangan noong gabing iyon. Bawat isang putok ay nagtanggol sa isang lungsod at ang alaala na iyon ay naging mga linya na nakakonekta sa mapa ng mundo. Nang sabihin ng aking boss na nakakagulat na lumaki ang Pilipinas nang napakabilis, sinabi kong hindi tama ang ekspresyon na iyan. Sinabi ko na hindi lumaki ang Pilipinas, sinimulan ng mundo na hanapin ang Pilipinas. Ang pagkakaiba na iyon ay mukhang maliit, ngunit sa katunayan, ito ay mahalaga. Ang pagpapalaki sa sarili at ang pagiging kinakailangan ng mundo ay nagmumula sa ganap na magkakaibang puwersa. Hindi ipinilit ng Pilipinas ang sarili. Sa halip, ginawa nila ang kailangan sa sandali ng pangangailangan. Ang resulta niyan ay kumakalat na ngayon sa mapa. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, kinilala ko, hindi na lamang isang bansa na nag-export ng defense equipment ang Pilipinas. Ito ay nagiging isang bagong pagpipilian na kailangan ng mundo. At ang pangalan ng pagpipilian na iyan ay alam na ngayon ng Pakistan, Vietnam, Gitnang Silangan at Washington. Habang dumarami ang mga ulat at impormasyon na nagmumula sa mga security channels, sa isang sandali, tumayo ako mula sa aking desk. At lumapit ako sa bintana at tiningnan ang kalangitan ng Washington. Sinusundan ko ang insidenteng ito. Nakita ko ang di mabilang na data, mga talaan, logistic records, communication logs, status ng defense contracts, status ng energy reserves. Ang lahat ng mga numero at dokumento na iyon ay tumuturo sa iisang direksyon. Ngunit sa mahabang panahon, hindi ko nabasa ng tama. Nabasa ko ang mga numero, ngunit hindi ko nakita ang kuwento sa likod ng mga numero na iyon. Bumalik ako sa aking upuan at bumalik sa unang insidente. Ang unang balita na nakita ko sa briefing room noong madaling araw, nakuha ng Pilipinas ang 6 na milyong bariles ng krudo mula sa UAE. Nang una kong makita ang balitang iyon, agad kong sinabi na imposible. Sabi ko na hindi na mabibili ang krudo ng pera ngayon, at lalo na sa laki na iyon. Ang desisyon na iyon ay nagmula sa balangkas ng pagsusuri na binuo ko sa loob ng 27 taon. Sa sitwasyon ng krisis sa enerhiya, walang espesyal na pagtrato sa anumang bansa. Ang krudo ng gitnang silangan ay dumadaloy sa bansa na may pinakamataas na presyo o sa bansa na may pinakamalakas na pampulitikang presyon. Iyan ang patakaran na alam ko. Hindi mali ang patakaran na iyon. Ang Pilipinas lang ang nasa labas ng patakaran na iyon. Hindi nag-alok ang Pilipinas ng pinakamataas na presyo. Hindi rin ito nagbigay ng pinakamalakas na presyon. Sa halip, pumili sila ng ibang paraan. Nandoon sila sa sandali na nanganganib ang isang lungsod. Pinigilan nila ang 534 na missile na sumakop sa kalangitan noong gabing iyon na may 96% rate ng tagumpay. Ipinadala nila ang mga missile kahit na sa pag-aakalang pahinain ang sariling air defense network. At ang pagpipilian na iyon ay bumalik bilang 6 na milyong bariles ng krudo. Pinagsama-sama ko ang lahat ng mga dokumento na nakolekta ko sa isang screen. Data ng labanan ng UAE, emergency requests mula sa Saudi Arabia, Iraq,
Qatar, daloy ng mga bisita sa defense exhibition, problema sa pagiging maaasahan ng Chinese-made radar, pagluluwag ng regulasyon ng Alemanya, interes ng Pakistan at Vietnam, alalahanin ng internal memo ng Amerika. Hindi ito isang koleksyon ng mga insidente na naganap sa iba't ibang bansa na tila walang koneksyon sa isa't isa. Ito ay isang napakalaking daloy at sa pinakasimula ng daloy na iyon ay ang Pilipinas. Muli kong tiningnan ang tatlong salita na isinulat ko sa aking notepad. Depensa, tiwala, enerhiya. Ang mga armas ay lumilikha ng tiwala at ang tiwala ay nagpapagalaw ng enerhiya. Sa istrukturang iyon, ang Pilipinas ay patuloy na kumilos mula simula hanggang wakas. Sa halip na magbenta ng armas upang kumita ng pera, nagtayo sila ng tiwala at sa pamamagitan ng tiwala na iyon, nakuha nila ang pinakamahalagang mapagkukunan sa mundo. Sa sandaling iyon, naaalala ko ang eksena ng Washington Defense Forum noong 2019 nang matapos ang presentasyon ng kinatawan ng kumpanya ng depensa ng Pilipinas, bahagya akong nagbigay ng kritisismo. Sinabi ko na mahuhusay ang teknolohiya, ngunit hindi ko nakikita ang isang estratehiya upang makipagkumpetensya. Sa sandaling iyon, ang sinabi ng mananaliksik ng Pilipinas ng tahimik ngunit matatag ay, hindi nangyayari ang digmaan sa laboratorio. Ngumiti lang ako sa mga salitang iyon, kaya nga may mga armas ang Amerika. Ang alaala na iyon ay bumalik sa sandaling ito na may ganap na naiibang bigat. Alam na nila na hindi ang data ng laboratorio ang nagpapagalaw sa mundo, kundi ang data ng tunay na labanan. Na hindi ang specs ng exhibition ang lumilikha ng tiwala, kundi ang alaala ng pagtatanggol sa isang lungsod noong gabing iyon, at ang tiwala na iyon ay nagiging enerhiya, diplomasya, at isang network. Hindi nila ipinaliwanag ang kanilang estratehiya. Ginawa lang nila ito. Pumunta ako sa huling pahina ng ulat. Sinabi ng aking boss na buuin ito bilang pagpapalawak ng supply ng enerhiya. Sinabi rin niya na hindi laging estratehiya ang katotohanan. Naiintindihan ko ang kahulugan ng mga salitang iyon. Upang makaligtas sa Washington, minsan ay kailangan ng isang maginhawang interpretasyon kaysa sa isang hindi kanais-nais na katotohanan. Ang pagsusuri na maaaring maging unstable ang Patriot market ay magdudulot ng backlash mula sa defense lobby. Ang ulat na ang sentro ng air defense ng gitnang silangan ay gumagalaw ay hahantong sa conclusion na kailangan ng Amerika na ganap na suriin ang military strategy nito sa gitnang silangan. Iyan ay isang kwento na walang sinumang gustong marinig. Ngunit nagpasya akong isulat ang katotohanan ng totoo. Dahil hindi lamang ito isang kwento ng paglago ng defense industry ng Pilipinas. Ito ay isang kwento na ang istruktura ng pandaigdigang seguridad ay nagbabago. Kung hindi natin mabasa ng tama ang pagbabagong iyon, mahuhuli tayo sa paghahabol pagkatapos ganap na maging matatag ang pagbabago. Iyan ang pinakaiwasan ng isang strategist. Isinulat ko sa ulat, matagal kong nagkamali sa Pilipinas. Hindi sila nagbenta ng armas. Nagbenta sila ng tiwala at bilang kapalit nakatanggap sila ng langis. Nang isumite ko ang ulat at lumabas sa pinto ng opisina ng aking boss, sandali akong tumigil sa hallway at nag-isip. Sa simula, inakala ko itong simpleng balita, isang imposibleng transaksyon. Ngunit ngayon alam ko, ang gumalaw noong araw na iyon ay hindi 6 na milyong bariles ng krudo. Ito ay ang tingin ng mundo sa Pilipinas. At kapag nagbago ang tingin na iyon, hindi na ito babalik sa dati. Sa loob ng mga dekada ng pagsusuri sa gitnang silangan, enerhiya at merkado ng armas, sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, kinilala ko. Matagal kong tinitingnan ang Pilipinas bilang isang manlalaro sa laro. Ngunit ang Pilipinas ay muling sumusulat na ng mismong mga patakaran ng laro. At ginawa nila ito ng tahimik, nang walang sino man ang nakakapansin. Sa loob ng mga dekada ng pagsusuri sa gitnang silangan, enerhiya, at merkado ng armas, kaya nang makita ko ang balita noong umagang iyon, inakala ko rin itong isang simpleng transaksyon. Ngunit habang lumilipas ang oras, napagtanto ko ang isang ganap na naiibang katotohanan. Hindi lamang isang bansang nagbebenta ng armas ang Pilipinas, nagtayo sila ng tiwala sa pamamagitan ng armas, at sa pamamagitan ng tiwala na iyon, nakuha nila ang enerhiya, at sa proseso, nagtayo sila ng isang bagong strategic network. Ang 6 na milyong bariles ng krudo ay isa lamang resulta. Nagsimula na ang tunay na pagbabago at sa sentro niyan ay ang Pilipinas.
Sa lahat ng nakinig sa kwentong ito, aling bahagi ang pinakanakapukaw sa inyong puso? Ang Pilipinas ay isang bansang himala na walang kaparis sa kasaysayan ng sangkatauhan, na bumangon mula sa mga labi ng digmaan bilang isang superpower sa teknolohiya na pinagkakatiwalaan ng mundo. Kung susuportahan nyo kami sa pamamagitan